At sa inyo rin mga kabida, huwag kayong gi-give up dahil darating din yung panalo mo. Darating yan. Just give your best. Learn from your journey. And next time around, enjoy your journey. Magandang hapon mga kabida. Ito si Kuya Ranz, ang pagbabalik uli. After siguro mga 3 weeks tayo na hindi nakapag-vlog. Ako po humingi sa inyo na paumanhin ko. Ako po ay hindi po nakabalik sa inyo agad, no? Do meron naman tayo mga sinisingit na maiksi ng vlog. Sabi nga mga short clips para lang hindi naman tayo totally na mawala sa ere. So today is March 16, 2025. For today's video, ayan, si Kuya Ranz ay unang-una ay mag-share sa inyo ng update tungkol sa inyong raffle. Ayan, natuwa ako kasi may isang kalapatid na o kabida na nangumusta sa parapol ni Kuya. Ayan, ako po ay nag-commit sa inyo ng parapol at hindi ko po yun pwedeng kalimutan. At bilang pagtalima sa aking pong binitiwan na salita, sa aking pong kaarawan sa May 25 itong taon na ito, ako po ay magpaparapol ng 3 ibon. Abangan nyo po, ako po ay nangako ng reso, ako po ay nangako ng aking linyada. But one thing is sure po, ako po ay magbibigay ng matinong ibon. Mapapakinabangan ninyo. Alam ko na mapapakinabangan at maaring mag-produce sa inyo. So abangan nyo po yung 3 ipaparapol natin. As to the qualification, kung paanong sumali, alam ko tapos na po yan, no? Tapos na po yung ating requirement. Hindi na pwedeng humabol. Babalikan ko lamang yung mga nag-qualify doon sa ating mga mechanics. Sa lahat na nag-qualify, congratulations po. You are qualified to join the raffle, which will be scheduled on May 25 this year, 2025. So, yan. Hindi ko po yun kinakalimutan. Pinapalaki ko lang yung ating mga young bird dito dahil yung unang batch na sinalang natin ay hindi po naging fertile yung unang salang natin ng ilang ratio line. So, gaya po ng sinabi ko, ako po ipaparapol ng magagamit ninyo na mga materyales at 3 stock bird mula sa loft ni Kuya Ranz. Who knows, pati breeder ko isama ko sa raffle. Tingnan po natin. But yan po ay sigurado. Huwag kayong mag-alala. So, ako ay at mga update sa ating breeding. Tune in po at ipapakita ko sila sa inyo. Sige. Lubos-lubosin na natin ang ating sa inyo. Pagpapakilala ng mga bagong materyales sa aking loft. Ito po ay galing sa ating idol na sikat dyan sa Calamba, Laguna, si Sir Eugene Contreras. Ako po ay nakakuha ng kanyang solid line, proven line, yung pong line niya ng mga tuldok Garuda. Ito po ay anak ni Tasha. Ayan. At hindi rin po ako papayag na hindi makakuha ng matagal ko ng iniidolo din na kalapatid sa Cavite. Ayan, sa Bacoor. Si Idol Joseph Jacinto. Kumuha po ako ng kanyang Spaniard. Actually, kumuha po ako sa kanyang ibon, if I'm not mistaken, mga 10 years ago, kung di ako nagkakambali. Kinuha ko yung first overall champion niya at nag-produce po sa akin na magaganda yung kanyang first overall champion. And after 10 years, bumalik ako sa kanya para kumuha ng kanyang Spaniard. Ito po yan. 3 takloban po ang nakapasok dito sa ibon na ito. Lipat po tayo sa kabila, sa mga hen. Para po kumpleto yung ating sabi nga, isang
Completos Ricados. Kung magluluto ka na ka rin lang, sabi nila kumpletuhin mo na yung Ricado para masarap ang resulta ng iyong iluluto. Ayan, pasensya, medyo magalaw ang aking kamay. Magalaw ang ating camera. Ito po ang pair ng kinuha ko kay Sir Eugene Contreras. Ito po ang kanyang Tuldok Garuda line din, pero ito po yung anak ni Mac 17. Ito po ay anak ng kanyang proven breeder, yung proven pair niya, yung sabi niya golden pair. Shout out po Sir Eugene Contreras, Eugene Weng Love. Ayan, umiikot pa nag-model pa. At shout out sa ating pong kaibigan na si Sir Muki Reyes. Sir Muki, marami pong salamat sa pag-endorso sa akin kay Sir Eugene at pakikiusap sa kanya, nabigyan ako ng solido na linyada. Ito po at ang kanyang half sibling, yung pinakita ko kanina, ay magpapares. Magla-line breed po tayo sa anak, sa dugong sa dugo ng ibon ni Sir Eugene, si Mac 17. So doon po tayo pupuro at ilalaro natin sa kamay nilaan. Ito, nag-aantay pa rin ito ng kanyang kapares, ang ating pong puro, si Milenio, 6 times Milenio. At iniisip ko na ipares ito sa Spaniard ni Bro Jason Jacinto. Ayan. Ito po ang ating mga pair of breeders ngayon. Ayan na. Ratio po ito. Ito po yung pinakamatulin na ibon na nakuha ko kay Idol Rolas Acero. Combination po ito ng Hoymans, kung hindi ako nagkakamali, Kittel, ano po? Kung hindi ako nagkakamali, Kittel Hoymans po ito. Ito po ay yung line ni Maestro Rayson ng 6 times first overall champion. Ito pong line na ito. Ipinaris ko po siya sa aking proven line, OLR line na si King Philip. At alamin natin ang susunod na kabanata. Maaaring dito kayo makakuha ng inyong pong magiging stock bird. Paparapol natin. Yan. Pwede po ako mag-share ng isa sa kanila. Ito po, hindi ko pa rin pinaghihiwalay. Nag-attempt ako na i-out ang aking pure na Peter Van de Merwe. Dahil nga po sa akin pong mga plano, no, uwi ng province namin. At the same time, meron akong balanse pa sa aking pinagkunan ng mga ibon. Anyways, siguro po for a reason na hindi siya ma-out kasi hindi siya ma-reach doon sa aking sa aking hiniling na reasonable na presyo. So dito na lang siya sa loft. Meron po silang isang egg. Ayan, at sana fertile, ano. Ayan. Nire-ready ko na po dito yung atin pong imbrick. Ito po yung 75% na imbrick at mayroon pong process na Alphonse mula po ito kay Dr. Joseph. So nire-ready ko na po para sa kanya magiging pares na ito po yung aking TDB Solo MacArthur direct from Maestro Tommy De Vera. Sila po ang pagpaparehasan ko. Yan. Ito na. Sa baba, ito yung natutuwa ako na ibon eh. Ito po ay isang ibon mula po kay Iking de la Cruz. Mga Emil po ito. Emil, ang alam ko dito, ang kanyang magulang ay champion ni Sir Alan Aceron. Champion po ng 565 kilometers. Si Bruno. Tatay niya si Bruno. Ito po naman ay aking palahi na ibon. Isa po ito na Battenberg. So, tingnan po natin, ano? Ang Battenberg po ay long distance. Ang Emil ay
walang duda na long distance. At dito po tayo sa aking pong paboritong hen sa loft. Paborito dahil ito ang aking champion. First OLR winner po ito ng aking loft. Solo clock po, solo clock. Super set winner, 25th overall. Yan. Shalom, pakita natin yung mga baby mo. Ayan, nakapisa na. Dalawa na ang egg ni Shalom. O, yan. Yan. Lalaro po natin ang mga anak ni Shalom sa NCR. No? Nakapares din po siya sa akin pong stockbird. Ako na po ang nagpalahi ng kanyang pares. Magkakaalaman po tayo sa magiging resulta ng karera ng anak nila. Kanina was able to receive yung magandang balita sa pag-iipon ng aking isang kaibigan, si Doc Joseph ng Angeles, Pampanga. Meron siyang napauwi na 2 ibon. Shoutout Doc Joseph, na 2 ibon sa Tacloban. Tacloban to Angeles, Pampanga. That's around siguro mga 600, 650 o 630 to 650 kilometers mula Tacloban. So, congratulations po, Doc Joseph. Pinapahanga nyo kami ng pinapahanga sa inyo pong mga accomplishments sa pag-ibon. Natouch ako dun sa sinabi ni Doc Joseph. Sabi niya, Kuya Rans, ituloy mo yung pagbablog. Kasi yung pagbablog mo, merong natutulungan, hindi mo lang alam. And thank you po dun sa inyo pong apaka-sincere na comment. Sometimes si Kuya Rans parang I have to admit tinatamad na mag-share na. May mga times na pagod na sa trabaho, malayo yung loft sa bahay, no? Parang routine na lang sa akin yung pagpunta dito, silipin yung mga ibon. But yung pagbablog parang parang minsan nawalan ako ng gana, no? Napapagod din. But nung makareceive ako ng ganong mensahe mula sa ating kaibigan, sabi ko, regardless yung puyat ko, kasi mag-alas 4 na madaling araw na kami nakarating mula Manila kanina. Regardless of my situation ngayon, napagod at puyat, pupunta ako ng loft and I will do my best na makapag-share sa inyo. So, salamat po, Doc Joseph. At ako ay na-inspire ulit na mag-share sa mga kalapatid kung ano yung pwede nating i-share. So, ano ba ang pwede natin pag-usapan pagdating sa buhay-buhay natin na pwede nating i-connect sa pag-iipon? Ang pumasok sa isip ko ay yung perseverance, no? Yung pagpupursige. Marami sa atin, pag natalo na, give up na. Marami sa atin, pag gulong na, laging gumugulong, ayaw na. Bebenta na ang mga alaga, bebenta na pati kulungan. Marami sa atin, madaling give up. Pero din naman sa atin, lumalaban. Ano man ang pinagdadaan ng hirap, lalaban at lalaban. Sa buhay po natin, sa mundong ito, this is the world of the mortal, ika nga, ay punong-puno po tayo ng pagsubok. Talagang matetest tayo. Sabi nga, only the fit survives. Yan yung paniniwala ni Charles Darwin. Sa theory of evolution, ang mga malulusog, no? Kung malalakas, matitikas, sila lang daw ang magsusurvive sa mundong ito. So, huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo ang gumugulong. Hindi lang kayo ang natatalo. Hindi lang kayo nag-aabono. Lahat po tayo dumadaan dyan. But do not look at it sa ganung aspeto lang. No? Tingnan natin yung journey natin.
paano tayo nakarating doon sa ating pinuntahan. Kung natalo tayo, paano tayo nakarating doon? Kung nanalo tayo, paano natin nakamit yung panalo? Focus tayo sa journey at huwag tayong mag-focus lang doon sa ating end goal, yung resulta ng ating mga ginawa. Doon sa journey natin, doon natin makikita ano yung ginawa natin. Did we give our best? Binigay ba natin yung best natin? 100% ba ng ating effort ay binigay natin? Kung binigay natin yung 100% ng effort natin, at despite of those 100%, we still failed, no? Talo pa rin tayo, then there's thing to be ashamed of. Huwag na rin mahiya, kasi binigay natin yung best natin. Hindi lahat ay mananalo sa isang patimpalak. May mananalo, may matatalo. Ang importante ay paano mong ginawa yung proseso. Again, sabi ko nga kanina, there will always be a next race para sa atin. Maaring ikaw sa susunod ang mananalo. Paano ka mananalo? Balikan mo yung journey mo. Have you given your best? Binigay mo ba yung best na alaga? Hinanap mo ba yung pinakamaayos na linyada na pwede mong magamit? Did you treat them well? Isa-isa sila, walang paborito, minahal mo ba silang lahat? So, basta binigay natin yung best natin, wala dapat ikahiya. Balikan lang natin kung saan tayo nagkulang. Anong meron, anong wala. Learn from it. Matuto tayo doon sa mga pagkukulang natin. Anong kulang natin? Kunuan natin. Tumayo ulit tayo, lumaban ulit tayo. Ayan. So, ako na-inspired talaga eh. Na-inspired ako doon sa race na to sa South. No? Nakarating ang ibon namin sa Matnog, Sorsogon. Binitaw ng Katbalogan, but unfortunately, hindi nakauwi. Sabi ko, next time around, uwi ang ibon namin ng Katbalogan. Yun ang pinangako ko kay Ma'am Helen. Lalaban tayo hanggang Katbalogan o hanggang Tacloban sa susunod na karera. So, that's the reason why nagdagdag ako ng ilang linyada na alam ko na may kakayanan na umuwi ng malalayong karera o mga tawid dagat na karera. I'm not saying na yung linyada ko na hawak ngayon ay hindi kaya, pero sabi nga, you have to admit your weakness so that you can compete, so that you can be successful. Kailangan mong aminin sa sarili mo kung may pagkukulang o may kulang ka. Doon naman mag-start. Kung anong kulang, tanggapin natin. And, let's remedy that. Kung ano yung pagkukulang. Ayan. Na-inspire ako kay Doc Joseph, na-inspire din ako kay Ma'am Helen. Si Ma'am Helen yung aking kaibigan na naglilipad ang aking ibon sa NHBC at BBC. Sila ni Bro Marco. Magon. Mag-asawa sila. Na-inspire ako doon sa ano ni Ma'am Helen, yung perseverance niya. Yung pinagdaanan namin, yung pinagdaanan niya, most especially, yung hirap niya sa pag-aalaga ng mga ibon. Yung hagdan na kailangan niyang akyatin dahil walang maayos na pathway o daan papunta sa bubong ng kanyang loft. Doon ako na-inspire. That despite nung hardship ay ginawa niya pa rin lahat. No? She can easily give up. Iwanan na yung pag-iibon. Sabihin sa akin na, Kuya Rans, hindi na pa pwede magpatuloy ang pag-iibon dito sa lugar ko dahil mahirap yung daan papunta sa bubong ng kalapati. Hindi niya sinabi sa akin na ganun kahirap kasi kung nalaman ko, hindi ko papatuloy sa kanyang karera. Kailangan niyang maglambitin sa isang maliit na hagdan, isang makeshift na hagdan para lang makarating dun sa bubong. And I cannot blame her for crying, yung journey ng pag-iibon kasi talagang literally nakakaiyak. Pero sa mga tulad ni Ma'am Helen, katulad ni Doc Joseph na hindi gumibigay up,
na ginagawa ang best. Binibigay lahat yung kanilang best. Dalawang kwento yan eh. Si Doc Joseph, always giving his best. Sa pagpili ng ibon, no? Sa pagbibigay ng maayos na tirahan sa mga ibon, pagbibigay ng tamang suplemento at pag-alaga. Naging successful siya, no? Successful, OLR, siya, lap champion, nakapagpatapos ng Alegre OLR. Ngayon, double Tacloban clacker. Grabe. Si Ma'am Helen, on the other hand, she gave her best, no? Binigay niya talaga 101%. But despite of giving her best, hindi pa rin pinalad. Pero parehas silang nagpapatuloy at magpapatuloy pa. For Ma'am Helen, despite yung binigay niya, maring hindi pa ito yung panahon. Itong kakatapos na season. Maring yung season niya ay darating. Only God knows, no? Pero sa isang tulad ni Ma'am Helen na hindi gumigive up, for sure, darating yung season niya. Darating yung kanyang tropeo. Darating yung panalo niya. At sa inyo rin, mga kabida, huwag kayong gigive up. Dahil darating din yung panalo mo. Darating yan. Just give your best. Learn from your journey. And next time around, enjoy your journey. So yun lang mga kabida, mahaba-haba na yung ating mga napagkwentuhan. So again, congratulations sa lahat ng nakapagpawin ng Tacloban. Mga idol namin kayo. At kami rin sa susunod, makakapagpawin na rin ng Tacloban. Walang bibigay, walang gigive up. Sa laban ng buhay, only the fit survives. Ito ang inyong kabida, Kuya Rans. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagtutok.